Kayo nag-break muna ng ex mo? Ano po? Dahil po magastos siya. Magastos siya? Okay. Mayaman ba siya? Hindi po. Medyo may kaya lang po konti. May kaya ng konti, pero yung mga ginagastos niya ay lampas doon, o yung mga balak niyang gastusin, yung amount talagang lampas doon sa kaya niya. Kumbaga spending beyond her means siya, tama ba? Opo. Okay. So, ano bang mga pinaggagastusan niya? Bakit parang makeup. nahantong sa pag-break nyo? Sa makeup po. Sa makeup? Diyos ko, grabe naman yung makeup na yan at mauubos yung sweldo. Yung ganun tipo ba? Mauubos yung sweldo? JP, andyan ka pa ba? Opo. Okay, sige. Okay, nag-break kayo dahil sobra niyang magastos. Pero nung nakita mo siya, na-in-love ka ulit sa kanya, ba't ka na-in-love muli sa kanya? Alam mo na nag-break kayo dahil dito sa matatawag nating toxic trait niya na magiging masyado maluho, kumbaga. Opo. Oh, so bakit mukhang na-in-love ka ulit sa kanya? Tama ba yung term ko? Dahil tumibok muli yung puso mo eh. Tumibok po bigla. Oo. Ano nagustuhan mo sa kanya? Ba't tumibok yung puso mo? Dahil maganda siya? Sexy siya? Ganon? Opo, nagbabago na po siya. Sorry, Nagbabago po. Nagbabago yung ugali o yung nagbabago yung physical niya na lalo siyang gumanda dahil ang dami niya kung bumili ng makeup? Sa physical po. Sa physical. Okay, Opo. sa physical. Ang physical, mahirap yan pagbabasehan ng mga desisyon, lalo na kung lifetime. Okay naman kung maganda, pero dapat kaakibat yan ay okay din yung compatibility nyo. Kumbaga, okay, imaginein mo muna to JP. Pag kayo na, ulit, kunwari lang, girlfriend mo siya. Magiging girlfriend mo siya. O worse, magiging asawa mo siya. Magiging apektado ka na sa mga desisyon niya, di ba? So, lalo pag napilitan ka nang pasayahin siya, which is dapat hindi, kasi maluho nga siya. So, ang mangyayari dyan, nakikita ko lang, and i-correct mo ako kung mali, pero ang pwedeng mangyari dyan, maubos yung pera nyo. Pag naging mag-asawa kayo, syempre, magbubuklod kayo. Yung pera sa renta nyo, mapupunta sa make-up niya. Pera para sa kuryente at tubig, yung mga utilities sa bahay, mapupunta rin sa make-up niya. Grocery, yung mga kakainin nyo. Pag nagkaanak pa kayo, yung milk, yung gatas ng anak nyo, yung mga pagkain ng anak nyo, paano na mababawasan dahil meron siyang luho na bibili siya ng make-up talaga. Ang isa pa, wala kayong magiging savings. Saklap nun. Naisip mo ba yon? Tapos, Opo. 'di ba? Pag naiisip mo ba 'yun, nai-in-love ka pa rin sa kanya? Kumbaga, talagang mabigat pa rin, lamang pa rin yung physical features niya? Opo. In love ka pa rin sa kanya kahit naiisip mo yung mga sitwasyon na 'yan sa future, tama ba? Na-advise niyo na po ako. Okay lang po. Okay lang sa'yo kung ganon. Hindi po. Okay lang po yung advice niyo. Oo, di ba? Pero di ba, tama ba ako? Pag naiisip mo na, kunwari, ang dami nyo nang gastusin dahil nga sa makeup lang niya, magkakautang-utang kayo. Di ba? Grabe siya mag-swipe ng credit card. Kunwari, di ba? Lala pa naman ang interest rate ng mga credit card natin. Sa buhay ngayon, kailangan maging practical. Lahat na nga, nagmamahalan, di ba? Maliban na lang sa sweldo. Magmahal yung sweldo, pero sa NCR, parang 35 pesos. Di ba? May makeup ba na 35 pesos? Merong nail polish, pero hindi rin ganda yung quality. Nail polish yun. Syempre, hindi lang yung pera nyo mawawala. Magkokos din yun o magiging dahilan ng stress at anxiety. Paano magbabayad ng bills? Paano magbabayad ng utang? Ang mangyayari noon, ang mental health mo, JP. Ako ang naawa sa'yo.
maapektuhan yung mental health mo, baka magkasakit ka pa. Bukod sa makeup, ano pa bang pinapabili sa'yo dati? Damit po, mga gano'n. Mga damit. So conscious talaga siya sa image niya, sa physical appearance niya. Kaya ka na in love sa kanya kasi sobrang ganda niya. Tama ba? Opo, siguro. Oo, kaso kapag pera na ang pinag-aawayan, syempre mag-a-argue na kayo niyan, sasama ang loob nyo sa isa't isa, masisira ang communication lines nyo dahil nga masama na nga yung loob nyo. Pag nasisira yung communication lines nyo, delikado yun. Bakit? Masisira na rin yung tiwala nyo sa isa't isa. 'Di ba? Dahil hindi na kayo nag-uusap eh. Pag ganun, 'di ba? Ngayon, merong tanong dito sa isa sa amin. Ang ramdam mo ba ay mahal ka pa rin niya? Sa tingin mo ba ay... sige, go ahead. Sorry, go ahead. Ewan ko lang po. So hindi ka rin sigurado. Basta ang alam mo lang, tumibok lang yung puso mo, in love ka pa rin sa kanya nung nakita mo siya muli, di ba? Opo. Isipin mo na lang, so sa ganitong sa sitwasyon natin ngayon, isipin mo na lang yung mga sinabi ko sa'yo, mga scenario o yung mga pwedeng mangyari sa future at idagdag mo rin na rin yan yung sarili mo bilang ikaw yung mas responsable. Pagdating sa pera, mas practical, 'di ba? Ikaw ay mafo-frustrate lang, mafo-frustrate ka. Kasi syempre, pag may pamilya ka, meron kang mga dreams. Gusto mo magkaroon ng sariling bahay, gusto mo mabigyan ng magandang kalidad na edukasyon ang anak mo o ang mga anak mo. Gusto mo magkaroon ng retirement plan dahil ayaw mo naman umasa sa mga anak mo bandang balang araw, 'di ba? Ayaw din naman ng ganon. Gusto mo rin syempre magkaroon ng savings dahil gusto mo rin magbakasyon kasama ang pamilya. Pero lahat yan, mahirap gawin yan kung lagi kayo nag-aaway sa pera at baon sa utang. O isipin mo, 'di ba? Unfair din sa'yo kasi kailangan bawasan mo ang mga pangangailangan mo, ang mga gusto mo, pati ng mga anak mo dahil kailangan mo mag-cater sa kanya at sa makeup niya at sa mga damit niya. At hahanap ka ng paraan para kumita ng mas malaki. Kaya mo lahat yon? Yung mga posibilidad na yon? Opo. Shucks! Ako hindi ko kaya yun. Lalo na yung wala kang pera, pang emergency. Pag dumating na sa'yo, kunyari, may nagkasakit. May anak mo nagkasakit, kunwari, ayoko mag-mention ng disease, no, dahil ayaw natin mangyari yun. Pero kunyari, may medical bills, kahit yung konting lagnat-lagnat lang, ganun, tapos na ospital, di ba? O kaya, kotse nyo, kailangan ng repair. O kaya, isa sa inyo, wag naman sana mawala ng trabaho, wala kayong pera pang emergency. Kaya mo bang i-handle ng mga yon o hindi? Yung mga binibigay ko sa yung scenario o mga posibilidad na pwedeng mangyari dahil lang sa maluho na magiging asawa. Kaya ba? Ang hirap, 'di ba? Ang hirap. So kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, mas matimbang ba yung itsura niya na tatanda rin naman tayong lahat, 'di ba? O pag-iisipan mo muna more siguro at pwede mo siguro siyang kilalanin muli at tingnan kung nagbago na ba siya. Opo. So, kilalanin mo na lang siguro muli, no? O wag na lang, hindi na. Ano sa tingin mo, JP? Hindi na po, maghanap na lang po ng iba. Ay, gusto ko yung naging sagot mo. Napaka-practical. Bigyan ng palakpak yan, si JP. Diyos ko, JP. Grabe, alam mo, ang dami ko ng dito sinusundot-sundot kita Pero talagang kanina, talagang nag-hold on ka pa rin dun sa ex mo. Binibigyan na kita ng maraming scenarios. Hanggat sa ngayon ay na-realize mo na talaga na wag na lang. Ikaw na yung pinapili ko, JP. Kung kilalanin mo siya ulit, which is okay lang naman kasi decision mo yun. At least hindi ka pa dalos-dalos, di ba? O mamili ka ng iba. O sabi mo, iba na lang. Dami namang babae dyan, di ba? Dami naman po. Madami rin babae. Isipin mo na lang, madami rin babae na maganda. Di ba? Ang daming babae na maganda, ha?
Dito pa lang sa TV5, oh. Dito pa lang sa Radyo 5, ang dami ko nakikitang babaeng maganda dito, oh. Diyan sa control room, may isa na, oh. O, diba? Maraming dalawang babae bang nandyan? Hindi ko nakita yung isa eh. Okay. Hindi ko nakita. O, dalawa pala. Dalawang babae, oh. Maraming babaeng maganda, JP, na hindi maluho. Na baka sigurado ka sa huli na mahal ka rin. Diba? Opo. Kasi siya maluho sobra eh at hindi ka sigurado kung mahal ka niya. Sabi mo, ayaw mo na rin naman siyang kilalanin muli. O, andyan na yung sagot mo. 'Di ba? Move on na. Next please na tayo, 'di ba? Opo. Oh, at hindi na nga nag-work dati, 'di ba? May dahilan naman kung ba't kayo nag-break, 'di ba? O yan. Opo.